Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Today meron tayong titignan na motor which is ang CF Moto 150 SC. Kung bakit titignan natin yung mga specs nitong motor na to kasi binabaan na nila yung kanyang presyo. From 119k ay mabibili nyo na lang siya ngayon sa halagang 98,000 pesos. So kung nagbabalak kayong bumili ng scooter na 150cc na full pack sa features, pwede nyo i-consider ito kung hindi naman kayo masyadong maarte sa design, no? At maganda naman din tong design ng motor na to, no? Titignan natin yung kanyang specs. So, pumunta tayo ngayon dito sa page ng CF Moto, which is CF Moto Global. So, 150SC, Start Your Courage. Isa din to sa mga motor na pinagbilian ko dati bago ko napili yung NMAX. Ito yung isa sa mga option na meron ako kasi that time 119,000, mas mura siya kumpara sa mga NMAX, and yet full pack na siya sa mga features. Kung nagbabalak ka na magkaroon ka lang ng commuter na scooter, it's more than enough right now sa halagang 98,000 pesos para dito sa motor na to. So, tignan natin yung kanyang specs. Kanyang engine ay mayroong 149cc, 10.5 kilowatts, nasa 14 HP yan, 14.2 Newton meter of torque at 8.5 fuel tank. So, isa ito sa may pinakamalaking tangke ngayon na scooter, which is 8.5. I think yung ADB is nasa 7.1. ADB 160 fuel tank. 8.1 pala liters. So, mas malaki pa rin tong SC ng 400 ml, no? So, isa siya sa pinakamalaking tangke. So, hindi ka magpapagas ng pagas. And then, ayan, tignan natin yung kanyang colors naman dito. Ito yung pinakasikat na kulay, space silver, na meron siyang parang emerald green, emerald dito sa niya, palikpik niya dito sa gilid. And then we also have solar silver, and then we also have storm gray, and then gem black. So maganda naman yung mga kulay na nilabas dito ni CF Moto. Actually, wala akong masabing gaanong pangit dito sa motor na to kasi yung design niya talagang medyo may itsura din talaga siya. Sabi nila mukhang PCX daw, pero napakalayo naman. Meron siyang sariling unique design pa rin. Nakakita na rin ako nito sa personal, itong gem black, nakita ko na to. Malapad siya, malaki. Kung itabi mo siya sa mga NMAX, Aerox, talagang siya, may kalakihan, malapad din yung katawan, malapad yung likod. Ayan, talagang 150cc, brusco rin talaga. Reliable engine, liquid cooled, 4-stroke, HC, single cylinder, 2 valve. Ayan, fuel injected. Fuel injection system is from Bosch and has been optimized to improve combustion efficiency with a fuel consumption of only 2.5 to 2.7 liter per 100 kilometer. So napakatipid na niyan. Ibig sabihin umabot ng 50 per kilometer. Natin. 2.5 per 100 km din natin. 2.5 liters per 100 kilometer is 40 kilometers per liter. Sabi niya umabot pa siya ng 2.7. Lagyan natin 2.7. 2.7 liter per 37. So, ibig sabihin 37 to 40 kilometer per liter yung kanyang gas consumption, which is typical na gas consumption sa mga 150cc. Well, medyo pa nga medyo maano pa sa gas compared sa ADB. ADB kasi yung claim nila is umaabot ng 45 km per liter. Pero I think dahil malakas kasi itong, kahit 2 valve siya, malakas daw kasi itong engine nito. Nakasali na ako sa mga group at talagang malakas din talaga. Kahit may OBR, umaabot ng 100 kph yung takbuhan. So, LED headlight and tail light. So, meron man silang upgrade sana sa susunod kong version 2. Wala silang dapat palitan sa katawan, sa likod. Dito lang talaga, magkaroon lang sana sila ng facelift. Pero, ang nakikita kasi natin ngayon is meron na silang version 2 na may footboard na. Medyo nawala yung pagka-brusco. Pero sana ang magandang gawin dito ng CF Moto is i-retain nila itong good body. Maganda yung katawan niya So, ang papalitan na lang nila dito is yung harapan. So, magkaroon sila ng facelift na iba. Ibahin nila. Gawin nilang aggressive yung sa harap. Under seat storage, ayan, 30 liter. Napakalaki. Katulad ng sa ADV. Sa NMAX kasi 25 lang Ayan, sabi dyan, 2.5 liter closed magnetic storage box is designed to have one Type A and one Type C socket port inside. So, meron siyang charging port sa loob na Type A at Type C. So, may charging port. Ewan ko sa harapan kung merong charging port sa may pocket side niya. Pero dito sa loob,
Yan, good moves. Nilagyan nila ng charging port. Then, keyless na rin tayo dito. Smart key. Stop and start system, meron na din. Dual channel ABS, no? Sa halagang 119,000 dati, na ngayon ay makukuha mo lang sa 98,000 pesos. Ngayon, no? Dual channel ABS yan, guys. Kahit yung ADB 160 walang dual channel, sa harap lang. So dito sa CF Moto, meron na siyang dual channel ABS. Meron na rin siyang traction control system. So parang pareho sila ng features ng NMAX, which is mas mahal nga lang sa NMAX. Kasi nga talagang kilalang brand na dito sa Pilipinas. So itong CF Moto is first entry nila to sa scooter category. Pero full pack na ng mga features. So akalain mo ngayon, 98,000 na lang siya. Makukuha mo na yung dual channel ABS and then traction control system. At hindi pa yon, meron pa to. Isa, itong TFT display. Yung NMAX B3, 158,000, dual channel ABS, traction control, and yet naka-digital pa din. Pero dito sa CF Moto, sa ngayon, 98,000 na lang siya. Makukuha mo na TFT display. So maraming marami kang magagawa dyan. Ayan. 150 SC can realize vehicle phone interconnection. Ayan. Parang Y-Connect din. Motoplay, anti-theft, track record. So viewing vehicle information through CF Moto Ride app. So marami kang pwedeng gawin. Actually, ang ganda nga nitong itong TFT display nitong mukhang pang high-end talaga. So, dito tayo sa kanyang engine, 57x58. Nabanggit na natin kanina. Dimension, seat height, 765 mm. Pareho ng NMAX, guys. Tapos yung ground clearance niya, mas mataas ng onte sa NMAX. 125 sa NMAX B3. 135 mm, mas mataas ng onte. Curb weight, 135 kg. Pareho din, 131 to 135. Pareho siya ng NMAX yung niya, mga specs niya sa dimension and weight niya. Doon tayo sa chassis. Telescopic fork sa harapan. Twin shock sa likod na walang subtank. Yan, hydraulic, harap at likod, disc brake. Front tire, 110/70 sa harap, 130/70, 13 sa likod. So, hindi pala pareho yung kanyang mags, no? Yung kanyang rim size. Sa harap, 14 siya, sa likod, 13. Sa NMAX kasi parehong 13. Sa mga Aerox ADB, 14 ata. Ewan ko kung 14 na pareho. Pero parang, yan. So, yun. Yun yung kanyang specs. Diba? Napakasulit kung titignan natin. Pero, yun nga. Parang wala masyadong, may mga bumili pa rin, marami pa rin bumili dito sa motor na to, pero hindi siya gaano ka lakas sa mga buyer ng mga motorsiklo dito sa Pilipinas kasi hindi pa masyadong kilala. Pero kung titignan nyo, napakaganda ng pagkagawa, very clean, elegant yung look ng bike nito. Kaso nga lang, ang magiging problema mo dito, yung mga service center, kung meron kang mga naging problema sa mga pyesa niya, saan mo bibilihin, saan mo kukunin. Ayan, kasi one time may mga issue din doon nung sumali ako sa GC na may issue doon sa kanyang keyless, kailangan mong ipagawa. So, natatagalan din. Pero overall naman, kung titignan mo yung features niya, napakaganda. Lalo na't ngayon, mababa na lang yung presyo na. Kung meron kayong 98,000 dyan, nagbabala kayong bumili ng commuter bike ninyo, ay pwede kong i-recommend tong CF Moto kasi full pack sa features. So, yun nga lang. Gaya ng sabi ko, maintenance-wise, service center, mga pyesa, yun ang magiging problema mo lang dito sa motor na to. Pero sa features niya, sa performance, engine, CF Moto na yan kilala na rin yan, lalong-lalo na sa mga big bikes, kilala na rin yung CF Moto. Hindi natin pwedeng sabihin na China bike siya. China bike. Ang China, ang technology nila, ang advancement ng technology nila ay napakalayo na. Kumbaga, maganda na ngayon. Meron lang talagang mga ibang company, mga Chinese company na gumagawa ng mga replica na motor. Pero itong CF Moto, meron talaga silang brand talaga na very unique at authentic sa motorcycle industry. So, yun lang guys. Kung plano nyo na maglabas ng ganitong motorcycle or kung anong thoughts ninyo, feedbacks, comment down below at pag-usapan natin. Again, thank you for watching this video and as always, ride safe and God bless.